Ayan po guys. Papakita ko po sa inyo guys kung paano po ito i-configure. Itong router na ito guys, itong TP-Link na ito is gigabit po ito. Dual band Wi-Fi router. So yung yung mode niya guys is pwedeng access point. Kaya pwede po nating magamit sa ating piece Wi-Fi window. Ayan guys, so bali yung natin is isi-separate natin yung 5G GHz at saka 2.4G guys, para ma-separate yung kanyang speed at para na rin sa gustong mabilis yung streaming ay magagamit nila yung 5G kasi walay. Kasi ang nangyari kasi guys, pag isama natin yung band niya, yung 2.4G at saka 5G, ay hindi po nila malalaman kung ilan po o alin po doon yung na-connect yung CP ni cellphone nila guys sa mga customer natin. Kaya need natin i-separate para malaman nila kung saan sila nakakonek, sa 5G ba o sa 2.4G ba, kasi may kaibahan po doon guys yung speed. So yung speed ng 5G is nakalagay po dito is 867 Mbps. Tapos yung 4G lang is 300 Mbps. So yan po yung nakalagay dito, dual band Wi-Fi. Yan po. So malaki talaga yung kaibahan guys. Kaya ito po yung dahilan kung bakit natin i-separate yung mga SSID. Sa akin kasi guys, sa naranasan ko noon sa mga piece Wi-Fi ko sa mga antenna is sinama ko yung dual SSID. Pinag-isa ko lang yung dalawa. Ang nangyari kasi guys is minsan nagrereklamo yung ating mga customer na lag daw yung kanilang cellphone. At yun, ito yung naisipan ko guys na hiwala yung ban. So ayan, so sa nakikita ko guys, sa experience ko is okay yung takbo ng ating mga piece Wi-Fi guys. Marami na tayong mga customer at bihira na rin yung nagre-reklamo na lag yung kanilang CP. So yan po guys, papakita ko po sa inyo paano po i-setting itong antenna para sa ating window guys. So yan po guys, pasensya na po guys sa mga aso guys, maingay po yung mga aso namin. Ito kasi gabi yung nire-record ko yung aking mga video guys. So yan po, papakita ko po sa inyo kung paano po i-setting yung antenna ito. Buksan na po natin guys. Ito na yung gamitin natin pambukas. Ayan. Galing natin yung plastic. Ayan. Pagtsagaan nyo na guys yung ating pagbukas ng video dahil walang tagahawak ng ating camera. Wala tayong dagayan ng camera guys dahil nasisira po yung lagayan ng ating camera. Yan po, ito po siya yung antenna. Ayan. Minsan guys, yung ako na yung kinahawak ko. Bukas yung
ating router. Ayan guys, yung charger niya. Ayan. At ito po siya. Ito yung router na ito. So ganun lang siya kaliit guys, oh. Kita naman isang kuwan lang sa kamay ko. Isang dangka lang. Yan. Yan po siya. O ganun lang kaliit siya. So ito guys, first time ko kasi itong gagamitin sa Bindo. Bali na-experiment ko lang guys kung ano yung performance niya, kasi nag-try ako guys. So kung ano yung performance niya guys sa antenna ito, ay update ko kayo guys, sa performance na ito. Pero sa mga nakasubok na sa mga ganito, pwede naman kayong mag-comment guys para malaman din ng hindi pa nakakaalam yung performance sa antenna ito. So sa ngayon, papasukin natin ang antenna guys. Saksak muna natin sa kuryente. So meron pala siyang cable. Yan, meron siyang kasamang cable para sa ating internet. So ayan, saksak lang natin sa kuryente, at saka i-settings nyo guys. Sa mga ganitong antenna guys, so magsisettings tayo, dapat may internet, kasi mabilis kasi yung pasukin pag may internet. Yan. So maingay yung aso natin ito guys, dahil marami tayong aso. May aso din yung kapitbahay, kaya maingay. So dito lang natin guys, yung itong kulay blue, ito yung pang internet. Dito lang natin isalpak yung internet. Yan. Ayan, dito sa kulay blue na ito. So ayan po, nakita nyo. So isaksak natin sa kuryente ating internet guys. Ayan, saksak lang natin. So ayan pala guys, wala palang dito. Ito pala yung indicator nya guys. Yan, ito pala yung indicator nya sa gilid. Yan guys. Yan. Yan. Dalawang wifi. Ito yung dual band kasi siya guys. Saka hindi pa nasalpak yung ating internet. Salpak natin. So ito guys, yan. Sukin natin anong performance nito. Hindi na ito. So yan po. Guys, pasukin na po natin yung TP-Link. Connect po tayo sa TP-Link. Ayan, kita po nyo TP-Link. So yung password nya dito lang sa ilalim. Kikita naman natin may nakalagay na password ilalim. So connect lang tayo. Ayan, connected na po tayo ang ating TP-Link router. So ngayon, pasukin na natin yung
kanyang dashboard. So open lang natin yung Chrome. Tapos type natin http TP-Link wifi.net. So yan po yung password niya. So dito guys, kayo na pong bahala kung ano yung ilalagay yung password. So sa akin, ito lang po yung password. So yan, version success. Ito po yung dashboard niya guys, is kulay blue o sky blue. So dito guys, time zone is which is nasa Pilipinas tayo. Hanapin natin yung time ng Pilipinas. So ayan, hanapin lang natin. So wala pong Pilipinas dito guys. Dito lang tayo sa Beijing, Hong Kong. Pareho lang naman ng time sa Pilipinas yung yung bansang ito. So ayan, next. Tapos dito guys, may nakalagay, may 5 option po. So ilalagay lang natin is dynamic. Dahil naka-dynamic lang po yung ating setup. Ayan, next lang. So dito, next lang din yung so dito guys, ito guys 2.4G yung network name is SSID at saka yung 5G GHz. So ayan po yung wifi nya. So ngayon, kayo na pong bahala guys kung anong ipangalan ninyo sa yung wifi. So sa akin is ganito po yung pangalan. Yan po yung ipapangalan ko guys. Password, open password lang, walang password. Tapos yung 5G, ganon lang din yung pangalan. So yan po yung ilalagay kong password. Tapos next. So yan guys, need talaga maglagay tayo ng password kasi this is field required. So lagyan muna natin ng password. So ito lang yung lalagay nating password muna. Ayan. Ayan po yung password nya. Save. Ayan. Tapos next. Open. Ayan po guys. So sa customer naman natin ito. Ilipulay po natin sa customer. Siya po yung magsabi ng ganito yung pangalan. So ayan, disconnect po tayo guys. Ayan, connect tayo sa ginagawa nating pangalan kanina. So ayan, ito po yung pangalan. Ayan po. So ganun yung password natin. Pasok po tayo sa ginagawa nating password. Ayan guys, connected na po. Connected na po sa password. Ngayon, pasukin natin ulit. Balikan natin yung ating antenna. Ating settings. Ayun, finish. Nakalagay dito. Finish lang natin. So, ayan. Ayan po yung nakalagay. So dito, pindutin lang natin dito yung may tatlong
guhit. Tapos lagay natin is wireless. So dito sa wireless guys, yan lagay na security nya is none. So lagay lang natin 9 yung kanyang security. So, ayan. Tapos save. Then tapos pindutin ulit natin yung tatlong guhit dito. Yan. Tapos lagay natin advance. So dito guys sa advance, may nakalagay ditong operation mode. So ang lalagay lang natin dito is, which is gagamitin natin ito sa Piso Wi-Fi, ay lagay natin is access point, tapos save, tapos reboot. Yung ganun lang, tayin lang natin ma-reboot yung router. So ngayon lang ako nakasubok sa ganitong antenna guys. Sinubukan ko ito kung anong performance po nito. Ay update ko kayo kung ano yung performance na ibibigay ng antenna ito guys. Kasi request din ito ng ating customer, ganitong antenna. Kaya nakikita natin kung talagang maganda siya gamitin guys, which is gigabit naman yung router na ito.